Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Biyernes po sa loob ng 3 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po ay araw ng pagunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo ng ating simbahan. Mga minamahal na kapatid, binabati ko po ang lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Special greetings po para kina Tita Asek Cecil Santos at sa kanyang mga kaibigan na dumalaw po dito sa National Shrine of San Antonio de Padua. 2 araw na po ang nakararaan. Sila po ay sina Sister Vanji at Brother Boy Valencia mula sa Guam. At dumalaw din po si Sister Sara de Leon ng Noveleta, Cavite. At ganoon din po kay Sister Che Chua. Salamat po sa inyong pagdalaw. At yung sabihin na natin pinakang oldest po sa kanila, 85 years old, si Tita Clay. Salamat po. Talagang nagsikap kayo na makarating dito. At salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta sa pag-follow at pag-view daily ng Daily Gospel Reflection. Sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga minamahal po namin benefactors, sana po huwag kayong magsasawang tumulong sa amin at kami po ay palaging nagpapasalamat sa inyo. Sa mga tulong na inyong binibigay, we are always grateful at patuloy nating ipagdasal ang isa't isa. Mga kapatid, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po sa ika-4 na kabanata, mga talata 26 hanggang 34. At bago ko po simulan ng pagdinilay, pagbati din po sa simbahan ng Antipolo, sapagkat ngayon po ang araw for the solemn declaration sa pagiging international shrine ng Mahal na Birhen ng Antipolo. Congratulations po! Andyan po kami mamaya sa 9:30 Solemn Mass. Kaya congratulations po kay Padre Nante at sa kanyang mga kasama sa buong sambayanan ng Antipolo at sa Diocese ng Antipolo. Congratulations. Mga minamahal kong kapatid, sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag ito'y natanim at lumago, nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay at maging ang mga ibon ay nakapamumugad dito. Maliit lang ang butil ng mustasa, subalit lumalago katulad ng kaharian ng Diyos. That is why ang title po ng aking reflection is Small Things Matter. Sabi po ni Napoleon Hill, if you cannot do great things, do small things in a great way. Kaya nga, gawin kahit ang mga simple, payak at ordinaryong bagay ng may malaking pagmamahal at sa mata ng Diyos, ito po ay magiging napakadakila. Everyone is trying to accomplish big things, not realizing that life is made up of little things that are brought together. Kaya kung di mo kayang gawin ng tama ang maliliit na bagay, hindi mo magagawang gawing tama ang mga malalaking bagay. After all, big things start from small beginnings. Kaya mga kapatid, sa paggamit po ni Jesus ng talinghaga tungkol sa butil ng mustasa bilang paglalarawan sa kaharian ng Diyos, itinuturo po niya sa atin na pahalagahan natin ang mga bagay na sa tingin ng iba'y maliliit, parang napakapangkaraniwan, hindi napapansin, subalit mahalaga. In reality,
a mustard seed takes time to grow. That is why I believe that a sinner who takes time to do small acts of goodness every day can one day turn into a great saint. Because in life, in our spiritual life, small things matter. Kaya nga nilinaw po ni Jesus sa ating ebanghelyo na ang kaharian ng Diyos ay lumalago katulad ng butil ng mustasa. It works like a leaven, secretly, invisibly, and irresistibly. Kaya kapag hindi natin binigyan ng pagpapahalaga ang maliliit subalit mahalagang bagay sa buhay natin, hindi malayo na hindi natin pahalagahan ang mga bagay na mas mahalaga kung ikukumpara sa mga maliliit na hindi halos napansin, subalit mahalaga. Kaya ano bang aralan na itinuturo sa atin? Una, in life, small things matter. Sabi nga po sa isang old Chinese proverb, the man who removes a mountain begins by carrying away small stones. The way we value or ignore the importance of small things in life can determine our success and failure in life. Because the way we do small things determines the way we are doing everything. Pangalawa, great things can start from small beginnings. Hindi na ho bago sa atin yan eh. Lahat naman ng mga bagay na malalaki, nagsisimula sa maliliit na bagay. Kaya yung mga small beginnings natin, wag po nating babaliwalain. Sapagkat sabi nga, a journey of 1,000 miles always starts with a single step. If we do enough of small things right, big things can truly happen. Kaya yun daw level ng ating pagtatagumpay sa buhay ay nakasalalay sa paraan ng ating pagdidisiplina sa ating sarili at sa pagpahalaga natin sa mga maliliit, subalit importanteng bagay sa ating buhay. Pangatlo, great people can always find happiness in small things even all their lives. Yung bang kahit mayaman na, kahit malayo na ang narating, kahit mataas na ang narating sa buhay, hindi pa rin nakakalimot sa maliit na pinagmulan. Hindi bumababa ang tingin sa iba, sa halip ay nirerespeto ang mga maliliit sapagkat hindi niya kinakalimutan ang kanyang maliit na pinagmulan. Kaya kahit ang paggawa ng mga maliliit at simpleng bagay ay hindi niya ikinahiya. Nakakatagpo siya ng kasiyahan sa paggawa ng mga pangkaraniwan at maliliit na bagay. Because one sees great things from the valley, but only small things from the peak. In greatness and in the experience of success, we should not fail to see the value and importance of small things in our life, because these small things are the things that have brought us to where we are now. So, mga kapatid, in life, truly, small things matter. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Sa mga simple at payak na biyaya, lubos ang aming pagtanaw ng utang loob sapagkat pagkagising pa lang namin sa umaga, hindi ka na nagsasawang ipadama sa amin na yung pagmamahal sa bawat buhay, sa paghinga, sa lakas na pinagkakaloob mo sa amin, at sa di mabilang na pagpapala. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat mga minamahal kong kapatid sa inyong patuloy na pagtatangkilik at pagsubaybay sa Daily Gospel Reflection. Sana po nagustuhan niyo po at nakatulong ang pagninilay natin sa araw na ito. Kung niyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo, i-share po ninyo sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, at tigit sa inyong mga mahal sa buhay. Remember that evangelization should always start at home. Pagpalain po tayong lahat. Let us fill the world with the message and power of God's words. And may the Lord bless us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.